Magandang umaga po. Good morning, church. God is good. And all the time. Amen. Tunay nga po na kahit na napakainit sa labas, ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sige po, good morning po sa lahat din po ng mga makakapanood sa online, mga kapatiran po, purihin po Panginoon. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pong gawain sa umagang ito, nais ko lang pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa awit 139. Sige po, bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po ay tumayo. Amen. Sabi po dito sa awit 139, Lord, you have examined me and you know me. You know everything I do. From far away, you understand all my thoughts. You see whether I am working or resting. You know all my actions. Even before I speak, you already know what I will say. You are all around me on every side. You protect me with your power. Your knowledge of me is too deep. It is beyond my understanding. Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? If I went to heaven, you would be there. If I lay down in the world of the dead, you would be there. If I flew away beyond the east or live in the farthest place in the west, you would be there to lead me. You would be there to help me. I could ask the darkness to hide me or the light around me to turn into night. But even darkness is not dark for you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are the same to you. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones are being formed, carefully put together in my mother's womb, when I was growing there in secret, you know but I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been rescued in your book before any of them ever began. Amen. Hanggang doon lang po. Verse 18. Purihin po ang Panginoon Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sige po, tayo po ay magpupuri at sasamba ngayon. Palapakan po natin muna ang ating buhay na Diyos, ang kanyang banal na presensya sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh Heavenly Father, you are an awesome God, able God who can do anything. Nothing is too difficult, nothing is too hard for you. For you, O Lord, is powerful. Thank you, Lord, for you are omnipotent, God. You never change. You remain the same yesterday, today, and forevermore. Your love, Father God, never compromise. Your love never change, Father God. They are new every morning. Father, this morning we praise you and we glorify you. We magnify you. We exalt you. We adore you, Father. For you, Lord, deserve everything, all praises and honor, Father. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, nagpupuri, sapagkat muli kami po ay inyo pong tinipon sa lugar na ito upang kayo, Lord, ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord, for this wonderful privilege, Father, na kami, Lord, ay sama-sama muli na makakapanginig ng iyong mensahe, ang iyong salita, nagbibigay sa amin ng deeper understanding. Patuloy na makilala po namin kayo, Panginoong Diyos. Matupad ang iyong layunin sa aming buhay sa pamagitan ng iyong mga salita na mahayag sa umagang ito. Father, as we come to you, Lord, as we worship you, Father, ano man pong mga kasalanan na namin pong magawa,
sa isip, salita, sa gawa, as you have promised, Father. If we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Thank you, Lord Jesus, for your blood na siyang naging atonement sa lahat ng aming mga kasalanan. We praise you, Father, for you have sent your Son, our Lord Jesus, for us, Lord, to be saved, to have everlasting life, Panginoon. Kaya sa umagang ito, we ask the Holy Spirit to move, to minister sa bawat isa sa amin, lalo-lalo na, Panginoon, sa aming mga kapatiran na wala pa po, na parating pa po sa lugar na ito. Lilinisin niyo po, Ama, ang kanilang po mga daraanan. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga aksidente at mga bagay na hindi po kanais-nais. At Lord, we pray, Father, na ang Banal Espiritu ang siyang magbukas ng aming mga puso't isipan sa umagang ito, that we will continue know that you are a holy God, that we could see ourselves, that we can do nothing apart from you. Kaya Lord, ang lahat po ng glory, ang lahat po ng pasalamat, ang lahat po ng pagdakila, pagluwalhati, Father, belongs to you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Palapakan po natin, Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Batiin po natin yung mga kapatid natin sa ating Panginoon, sa kanan, sa katabi ng isa po maganda at mapagpalang umaga. We thank God for giving us another day to be together. Amen? To worship Him, to sing praises to Him, magbigay po ng papuri, awitin at pagsamba sa ating Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng ating Diyos sa nakalipas po na isang linggo, hindi niya po tayo pinabayaan. Palagi po siyang naririyan upang tumugon sa atin pong mga dalangin. Pwede ko po bang makita yung mga kamay ng mga tinugon ang kanilang mga dalangin ng ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Lahat po tayo yung mga dalangin natin. Maliit man na dalangin yan, malaking dalangin yan, lahat po yan tinutugon ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, papurihan natin siya, pasalamatan natin siya sa kanya pong kabutihan. Amen? Ngayon po kung makikita niyo, wala ulit tayong drums na magbibigay sa atin ng beat. Kaya hihingin ko po uli yung tulong ninyo. Sa pag-aawitan, bigyan niyo po kami ng beat. Kaya po ba natin yan? Palakpak natin ng ating mga kamay. Kaya na po kailangan sabay-sabay po tayo. Ganito po ang palakpak natin. Amen. Sabay-sabay po. We clap our hands together. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon. Arise, shine, for your light. Arise and shine. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen up. Arise and shine, arise, shine, for your light has come. And we have a reason to celebrate, we have a reason to sing. The windows of heaven are open, and blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to sing. We have a reason to celebrate. The windows of heaven are open, and blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light. Minsan pa, arise and shine. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and
the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light. Great is the Lord our God. Great is the Lord, and greatly to be praised. Great is the Lord, and great. Sabihin po nating lahat, great is the Lord our God. Great is the Lord, and greatly to be praised. Great is the Lord, greatly to be praised. His greatness is unsearchable. His kingdom is invincible. His kingdom is invincible. Great is the Lord. Great is the Lord. Greatly to be praised. Great is the Lord. And greatly to be praised. His greatness is unsearchable. His kingdom is invincible. And one generation shall praise His name. One generation shall praise Him. To another tell of His wonderful work. Sing of His glorious splendor. Sing of His glorious splendor. Show forth the power of His name. The power of His name. Great is the Lord. Great is the Lord. Greatly to be praised. Great is the Lord. Greatly to be. Great is the Lord. Great is the Lord. Greatly to be praised. Great is the Lord. Greatly to be praised. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light. Minsan pa, arise and shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise. Amen. We sing praises to you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming mga dalangin. Sa oras na ito, Panginoon, sa pagpupuri namin at pagsamba sa inyo, Panginoon, dinggin mo kami, Panginoong Diyos. We humbly bow down before your holy presence, O God. Panginoon, ang dalangin namin, ang nilalaman ng mga pusong ito, Panginoon, ay ang naisin na makapiling ka palagi ang iyong banal na presensya sa aming araw-araw, Panginoon, na buhay. Nangihina po kami, Panginoon, napapagod po kami sa paglakad sa mundong ito. Pero ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. You are the God, our strength, our source of strength. Panginoon, sa oras na ito, bigyan mo kami ng kalakasan. Pangunahan mo kami, Panginoon. Oh Lord, my God, all I desire
O Lord, my God, all I desire is you. More precious than silver, more costly than gold, no riches on the earth compare with you. What can this world offer when all I desire is you? Oh Lord, my God, all I desire is you. Oh Lord, my God, all I desire is you. More precious than silver, more costly than gold, no riches on the earth compare with you. And what can this world offer when all I desire is you? Oh Lord, my God, and all I desire. Gawin po nating personal prayer sa ating Panginoon. Oh Lord, my God, all I desire is you. More precious than silver, more costly than gold, no riches on the earth compare with you. And what can this world offer when all I desire is you? What can this world offer when all I desire is you? Our desire, Lord God, is to be where you are, to be in your presence, O Lord. Dahil ang pangako mo, Panginoon, sa iyong banal na presensya, may kalakasan, may kagalingan, may kapayapaan, Panginoon. And we long for you, Lord Jesus. We long for your presence, Lord God, because we are wanting, O Lord, we are longing for that peace. We are longing, Lord God, for that joy, for the strength, O Lord, na ikaw lamang ang nakapagbibigay, Panginoon. We seek you, Lord God, sa oras na ito. Ang nais lamang po namin ay mapapurihan ka at masamba ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. We give you praise. We glorify your name. We sing to the Lord. You gave it all for me. As we lift our voices to Him. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me? You are the love that rescued me. And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? Lord, here
Because Lord, Lord, there is just one thing that I will seek. As we open our hearts to Him, this is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, be with you, Jesus. We desire to be where you are, oh Lord. You gave it all for me, Lord Jesus. You gave it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. And how could I fail to see you are the love, You are the love that rescued me. And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you. So have your way, have your way. Because Lord, there is one thing, Lord, just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. more than a song. Our heart's desire Our desire is to be with you, be with you. Oh, my desire, Lord, is to be where you are, Lord, now and forever. now and forever. My one desire is to be with you, be with you, Jesus. Be where you are, Lord. Let us open our hearts and our mouths to Him as we sing praises. The one thing I ask is to be with you. We say to Him, the one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever.
to be where you are, Lord. Now and forever. It's all about you, Jesus. It's to be with you, be with you, Jesus. Be with you, be with you, Jesus. Be with you, be with you, Jesus. As we open our hearts to Him, we say our prayers, our petitions to the Lord our God Almighty. Ang pangako niya, pag may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroroon siya sa kanilang kalagitnaan. And so we say our personal prayers to Him. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, be with you, Jesus. Be where you are, be where you are. Oh Jesus, be where you are. Be in your presence, be in your holy, holy presence, Lord Jesus. Oh, be with you, be where you are. We desire, we long to be in your presence, oh Jesus. Hallelujah. We give you praise and we give you glory. Ikaw lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Thank you, Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. Maraming pong salamat sa pagpupuri sa ating Panginoon. At hindi po natin naramdaman na wala po tayong drums. Amen? Dahil po yan sa ating mga puso na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Glory to God. Sige po, ngayon po atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa napakahalagang gawain, ang mensahe po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige po, atin pong ipanalangin ang ating pong pastor. Ilihas po natin ang ating kamay sa Kanya upang dumaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Father, we just want to
praise you and thank you, Lord, sa buhay po ng aming pastor, Pastor Archie, na yung magiging instrumento sa oras na ito upang ang iyong salita ay mahayag. And we thank you, Lord, sa mensahe na mahayag sa umaga ito. We believe, Lord, that how does a man keep his heart pure by keeping your word in his heart. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin ang salita na mahayag sa umaga ito will accomplish the purpose for us, Lord, to know you, for us, Father God, to live holy, for us, Father God, to be committed in our faith, stronger in our relationship, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, mapapurihan, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa buhay po ng iyong pastor na mahayag yung mensahe. Infill him, indwell him, empower him with the power of the Holy Spirit, Father God, as he stand sa umagang ito to preach your word, the truth of your word, Father. Kaya Lord, maraming salamat po. All praises, glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Init na pagbati po ng isang magandang umaga po sa ating lahat, sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Ganoon din sa ating mga kapatiran na nasa online at sa mga makakapanood po ng ating Sunday service. Purihin ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Amen. Hallelujah, Lord. Ayan. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon, matuwid kay Kristo. At sabi po sa aklat po ng Kawikaan 14:34, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Purihin ang Panginoon sa ibinigay na tema para po sa atin sa taong ito, sa pamamagitan po ni Pastor Archie. At nagdaan nga po ang isang quarter na ating natanggap na mga aral, katuruan na nagmumula sa Diyos ay ang mapagpakumbaba. At ngayon po, ang bilis ng panahon, this is the last Sunday of the month, at ilang araw na lamang, papasok na ang buwan ng Mayo. Tayo naman po ngayon ay nasa tema ng tumutungo sa Diyos. Sabihin po natin, tumutungo sa Diyos. Yan, purihin ang Panginoon. At sa ikatlo naman po na quarter ay winawaksi ang kasamaan at ang last quarter naman po dumudulog sa panalangin. Purihin ang Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Juan 15:18 hanggang 27. Ang sabi po dito, kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapopuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. 22, kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit, ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan, ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ni numan,
wala sana silang kasalanan. Ngunit, nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapupuutan pa rin nila ako at ang aking Ama. Verse 25, subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin nang walang dahilan. Verse 26, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, na niloob niyo po na kami ay magkasama-sama sa isang hangarin, Lord, na mapapurihan ka, mapasalamatan ka, at masamba ka sa Espiritu at katotohanan. At higit sa lahat, makapakinig ng aral at paalala mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu, pagkalooban kami ng karunungan, katalinuhan, at kakayahan na maunawaan, Panginoon, ang mga salita mo na aming nabasa. Na manatili ito sa mga puso at isipan ng mga kapatiran. Gayon din, Panginoon, ang inyong lingkod na siyang maghahayag ng iyong aral. Dalangin ko po, Panginoon, sa iyo lamang po ako dumidepende. Sa iyo lamang po ako humingi ng karunungan, katalinuhan, katapangan na maihayag ang mga aral mo, paalala. Higit sa lahat ng mayroong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa ating nabasa, kung yan po ay bubuksan po natin sa ating Biblia, pinamagatan po yan na ang pagkapuot ng sanlibutan. Sabihin po natin, ang pagkapuot ng sanlibutan. Muli, ating balikan sa verse 18, kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapupuutan nito bago kayo. Maaring karamihan sa atin o lahat sa atin dito nakaka-experience na po ng ganyan. At pinapaalala sa atin na kung tayo ay nakakaranas ng ganyan sa ating kapwa, lalo-lalo na kung sa ating mga pamilya, lalo-lalo na kung sa loob ng simbahan, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Alalahanin ninyong ako muna ang kinapupuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang Kanya. Kung tayo po ay namumuhay pa rin dun sa ating dating mga gawi at umaayon tayo sa sanlibutan, mamahalin nila tayo. Parang siguro si Taning, parang sasabihin niya doon sa kanya mga alipores, namumuhay naman yan sa sanlibutan Medyo hindi natin i-focus yan. Ang i-focus natin ito, napakasipag nito, laging umaattend to ng Sunday service. Napakasipag nito, laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Napakasipag nito, dahil lagi siyang nananalangin. O itong pagtuunan natin ng pansin. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Isa sa mga pagpapakita ng pagkapuot ng sanlibutan ay ang pag-uusig. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga tagasunod niya na ang pag-uusig na kanilang mararanasan ay dahil sa pagtanggi ng mundo sa katotohanan na kanyang itinuturo.
Sa kabila nito, sinabihan niya tayo na magpakatatag, sundin ang kanyang salita, at magpatuloy sa paglilingkod sa kanya kahit na may mga pagsubok tayong nararanasan o mararanasan sa mundo na ating ginagalawan. Ang paglilingkod at pagtungo kay Kristo ay may kasamang sakripisyo. Pero ito ay isang buhay na may bunga na walang hanggang at tumutulong upang matupad ang layunin ng Diyos sa buhay natin. At ngayong araw na ito, titignan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa mga pag-uusig na kakaharapin o haharapin ng kanyang mga tagasunod. Nakakaharapin ninyo. Kakaharapin ko at kakaharapin nating lahat. Una, mararanasan natin ang pag-uusig para kay Kristo. Mararanasan natin ang pag-uusig para kay Kristo. Sabi sa verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Purihin ang Panginoon. Bilang mga tagusunod ng ating Panginoong Hesus, makakaasa tayo na harapin din natin ang pag-uusig na tinatanggap niya o tinanggap niya. Kung paano siya inusig ng mundo, ganon din tayo makakaranas ng pag-uusig. Maaring tanggihan ng mundo ang mensahe natin o ang pag-share natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Maaring hindi nila mag-uumpisa ka pa lang, ay uusigin ka na, o nag-uumpisa ka pa lang, kukutsain ka na. Maaring tanggihan ng mundo ang mensahe natin, ang pag-share natin ng napakagandang balita, yung gospel, yung napakagandang regalo ng ating Panginoon sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang pag-uusig dahil kay Kristo ay bahagi ng pamumuhay ayon sa kanyang katotohanan at nagsisilbing paalala na nakikibahagi tayo sa kanyang misyon. Kung titingnan ho natin siguro nakakasiguro ho ako na ang bawat isa ho sa atin dito nakaranas ho ng pag-uusig. Natatandaan ko nga po noon, nasa service ho tayo noon sa lamay po ni Nanay Mercy. Habang nag-share ho ng salita si Pastor Chito, may sumigaw sa likod. May sumigaw noon, hindi totoo yan! Tapos, tuloy-tuloy lang si Pastor Chito na isinare yung mabuting balita. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Yung makapag-testify dyan, sila Nanay Soli. After po ng service, lumapit po yung sumigaw. Lumapit kay Pastor Chito at humihingi ng tawad. Sabi, Pastor, pasensya na po kayo. Kasi napasigaw ho ako kanina Then, siyempre, nakausap na siya ni Pastor Chito. At maaring doon, habang isineshare ang mabuting balita, andoon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi ko kapangyarihan ni Pastor Chito, Kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kumilos ang banal na Espiritu upang maunawaan nung taong sumigaw na yun na hindi totoo yan. At naunawaan niya na may katotohanan ang sinasabi niya. So tayo ganun din Natatandaan ko, nung araw, nung panahon namin, nung aming kabataan nila Pastor Archie, pag nalamang born again ka, ang tawag sa inyo, andito na naman itong mga alive na to. O kaya, sa panahon ngayon, pwedeng sabihin na, ito na naman itong mga to, itong mga praise the Lord na to. Di ba po? Parang nagkaroon na ng social stigma na pagka mag-share ka ng salita ng Diyos, palaging may kaakibat na panghihingi. Kasi nga, di ba po, dati may isang samahan,
na pag may nagpe-preach sa kalye, nakakalat yung may namimigay. Tinanong nga, ba't ba kailangan yung lapitan pa isa-isa? Hindi, kasi meron kasing gustong dating magbigay eh. Kaya lang hindi siya makababa ng sasakyan. Kaya kami na yung lumalapit. Experience ho namin yan ni Kuya Jerry nun, sa bus. Talagang ang bungad, ang aral na itinuro sa atin, ipamigay, ipamalita ang libreng salita ng Diyos. Yung tracts ho nun, nanggagaling pa ho sa abroad. Yung pamagat po ay ang mabuting balita. Tapos, siyempre pag alam niyo naman ho, di ba? Normal ho sa ating mga Pinoy na pag sinabing libre, medyo hype ka dyan. Parang bukas ho. Di ko na ho i-announce. Basta may apron kayo na suot, simula alas 2 hanggang alas 4, may libreng fried chicken. Imposibleng hindi dumugin yan. Bakit? Libre. So, ganun din ang pagbibigay ng salita ng Diyos, libre. Pero pag nalaman nila na ang mabuting balita ang iyong isa-share, ang ating Panginoong Hesus na ang iyong ipamimigay, parang yung attention nila wala na. Yung simple lang na makuha mo yung attention nila at sinabi mong panandalian lamang po namin kayong aabalahin sa inyong pagbiyahe, andito po kami upang magbigay ng salita ng Diyos. Biglang ang dami nang inaantok sa bus. Nakakatulog na. Pero purihin ang Panginoon, kasi meron din namang mga nakakatanggap na pababa ka na ng bus, biglang aabutan ka pa ng pang soft drinks daw. Ayaw din namin tanggapin kasi inang kabilin-bilinan sa amin ni Pastor Chito, wala kayong tatanggapin kasi tayo magbibigay, tayong gagamitin ni Lord upang magbigay. Pero sabi, nakakatuwa po, nakakataba ng puso at lalo kang namomotivate. Kasi sabi, hindi. Alam namin, kayo yung totoo. Totoo yung sineshare ninyo. Kaya purihin po ang Panginoon. Pangalawa, kasama natin ang banal na Espiritu habang nagpapatotoo tayo kay Kristo. So, hindi tayo nag-iisa. Kung meron man tayong kasamang kapatiran, physically, kasama natin ang banal na Espiritu. Kasama natin ang banal na Espiritu habang nagpapatotoo tayo kay Kristo. Sabi po sa verse 26 to 27, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Alam niyo po, lalo-lalo na sa mga kapatiran ho natin na nasa larangan ho ng sales, mahirap po magbenta kung ikaw mismo hindi naniniwala doon sa produktong binebenta mo. Ang hirap din magbigay or magbenta o mangengganyo kung yung mismong ino-offer mo sa kanila, hindi mo nauunawaan ng lubusan. Parang minsan magtatanong ka sa isang ahente ng sasakyan, gano'n ba ang mileage nito? Sa 1 litro, ilan ang aabutin? Parang yung ahente, kinukuha sa hangin ng sagot. Parang kulang na lang sabihin mo, pwede bang bigyan mo na lang ako ng brochure? Baka sakaling yung katanungan ko nandun. So, ganun din ho tayo sa pag-share ng salita ng Diyos. Tama lamang na tayo mag-aral ng salita niya, makilala natin lubusan kung sino ang Panginoong Hesus, hindi lang ho natin makilala siya na siya yung sugo ng Diyos, siya yung ipinako sa krus, makilala natin ang kanyang katangian at maunawaan natin at makilala natin sino siya sa buhay natin. Ito ang pag-asa na pwede natin panghawakan. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay ng may pananampalataya. Lagi natin kasama ang banal na Espiritu. Tinutulungan tayong magpatotoo sa kanyang katotohanan at nagbibigay ng lakas, karunungan, at tapang upang maipahayag natin ang Ebanghelyo. Purihin ang Panginoon. Sa Espiritu,
sa tulong ng banal na Espiritu, lumalakas ang loob natin na ibahagi ang mensahe ng ating Panginoong Jesus sa buong mundo, sa nilalakaran natin na maaring sa trabaho, sa pamilya ho natin, sa negosyo, o kung saang komunidad man ho tayo naroroon, kahit na may mga pag-uusig. Kung titignan ho natin, paano nga ba natin naranasan or meron ho ba tayong naranasan na naramdaman natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu habang nagpapatotoo tayo tungkol sa Diyos? Maaring andon ang udyok ng banal na Espiritu. Kaya nga diba, si Mami Linda Bilog, nakakatuwa, nakaka-bless kasi ang bilis niya, kumbaga gift niya na talagang kahit yung magtataho, kakausapin niya lang, nalilid niya into prayer. Bakit? Sa kakayahan niya ba yon? Hindi po. Dahil sa udyok at patnubay ng banal na Espiritu. Minsan tayo, kahit gustuhin na natin na yung kaklose natin na kaibigan, gusto na nating sharean ang salita ng Diyos, parang may doubt pa rin tayo. Andun yung awkward feeling na baka mamaya kasi kutsain ako nito or biru-biruin ako nito. Sabihin nito, kasapi ka pala sa mga alive-alive. Praise the Lord ka rin pala. Pero yung kasi ang ginagamit na panliling lang ng kaaway para maipanatili mo sa sarili mo lang yung ebanghelyo na natanggap mo. Hindi mo ma-share sa mga nakapaligid sa iyo. At nakakalungkot, ganun din, lalo-lalo na sa pamilya mo. Lagi natin, minsan, parang nagiging alibay pa natin. Di bale, babaguhin naman ako ni Lord. So, makakapag-evangelize na lang ako pagka makita nila sa buhay ko yung pagbabago. Ang matindi nga, di ba? Yung dating buhay mo kasi lagi din ginagamit ng diablo yan para hindi mo ma-share yung gospel ni Lord. Na sino ka para magsabi sa akin ng ganyan, ng Bible na yan, kasama kita sa kalokohan dati Di ba? Kasama nga tayo nagpupuslit ng mga gamit ng tindahan natin kasama ka nga sa nangungupit, di ba? Tapos ngayon, ganito, ganyan. So, yun yung mga panliling lang na ginagamit ng diablo sa atin upang mapigilan tayo na maibahagi ang katotohanan na ating natanggap sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo, inabisuhan tayo upang magpatuloy sa pagsunod kay Kristo. Inabisuhan tayo upang magpatuloy sa pagsunod o pagtungo kay Kristo. Sabi po sa Juan 16:1, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran. Ano po do yung huwag nating tatalikuran? Ang ating pananalig sa akin. Sino yung akin na yun? Yun po ang ating Panginoong Jesus. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Dahil inabisuhan tayo ng Panginoong Jesus, alam natin na hindi siya nagugulat kapag tayo'y nakakaranas ng pag-uusig at pagsubok. Imagine niyo po, kung hindi ho tayo binigyan ng abiso ng ating Panginoon, baka ho from the day o sa oras na tayo'y nakakilala sa Kanya at hindi natin naunawaan na pag tayo pala ay naging tagasunod ni Kristo, namuhay tayo ng matuwid kay Kristo, magkakaroon pa lang mga pag-uusig. Baka umpisa pa lang, or yung unang pag-uusig pa lang, or yung unang pagsubok pa lang na yung kakaharapin, umayaw ka na. Pero purihin ng Panginoon, bakit? Kasi pinapaalalahanan niya tayo. May abiso. Diba? Sino ba dito ang nagbo-volunteer? Minsan, diba, pag nagtanong, nagbo-volunteer kagad tayo kahit hindi ho natin alam na kung ano ba ang gagawin. Basta ang alam natin, gagawin mo yan para sa Diyos. Hindi na tayo nagtatanong ng, pag nag-join ba ako dyan, what's in it for me? Mabe-bless ba ako dyan? O baka naman, lalo lang ako maghihirap dyan. Pero purihin ng Panginoon, bakit? Kasi, parang pinakitaan,
sa pamagitan ng buhay niya, na naging buhay niya dito sa lupa, pinakita niya sa atin na ang pagsunod sa akin, patungo sa akin, ito ang iyong kakaharapin. Kaya nga laging paalala sa atin, di ba? Saan tayo magpo-focus? Focus tayo doon sa goal. Ano yung goal? Goal na matapos natin ang hamon ng buhay dito kasama ang Diyos. Kasi yung internal na buhay, yon dapat ang importante sa atin. Hindi yung katayuan mo dito. Hindi yung katayuan mo sa kumpanyang iyong pinapasukan, sa negosyong iyong minamanage, o sa lugar, o sa komunidad, o sa inyong mismong pamilya. Hindi iyon. Ang lagi nating iisipin, Lord, dumaan man ako ng mga pagsubok o paghihirap dito sa lupa dahil sa aking pagsunod sa iyo, alam ko, hindi mo ko pababayaan. Sabi po sa verse 4, subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, ano po yun, yung pag-uusig, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Kasi kung walang abiso sa atin ng ating Panginoon, baka hindi talaga nating kayanin. Na Lord, ba't naman ganun? Akala ko ba pag sumunod sa iyo, magiging maginhawa na ang aking buhay? Ba't parang lalo akong naghirap? Di ba po? Lagi ko nga pong nasi-share sa inyo na example, di ba po, yung ating kapatiran, si former Senator Manny Pacquiao, kung kailan naman na born again, doon pa siya na-knockout, tulog. Tapos, nanalo man siya, puro, hindi na yung dating glory days nung nanalo siya, na talagang kalaban, pinatutulog sa lona. Pero purihin ang Panginoon kasi alam natin na talagang kumikilos ang Panginoon sa buhay niya at sana magamit niya ng wasto yung mga blessings na binigay sa kanya at pinakaloob ng Panginoon sa kanya sa ikararangal at ikadadakila na ating Panginoon. So ganun din ho tayo. Sa ating karanasan, alam kong may mga isang pagkakataon na naging mas madali para sa inyo ang pagdaan sa isang mga pagsubok dahil alam natin, kasama natin ang ating Panginoon at alam natin na ito ay mapangyayari sa atin. Kumbaga na-anticipate na ho natin. Parang isang bagyo po, di ba? Taon-taon naman may bagyo eh. So ngayon, alam natin kung anong buwan, panahon ng habagat, babahain kami kasi habagat na. Kasi merong abiso sa atin. Di ba po? Parang, pagpunta mo doon, katulad nun, may pinuntahan kami na lugar sa Batangas, binigyan kami ng abiso nung nag-invite. Pagdating nyo doon may tulay doon. Maraming haharang sa inyo doon. So akala mo tuloy, mga taga-barangay, yung pala, mga harang para lang magmumukha silang barangay, to hihingan kayo ng environmental fee. Yung pala, ang pagsingil ho nun sa mismong resort, hindi ho dun sa entrance. Dahil may abiso, hindi namin pinansin. Kung hindi, edi kasama kami sa mga naloko. Kasi ang tanong nila, saan ho kayo? Sa resort ho ba kayo? Meron ho kayong kailangan bayaran. Kaya lang po, wala pa ho kasi yung resibo namin eh. Ilan ho ba kayo sa sakyan? Sige, wag na ho natin isama yung sa bayad yung bata. Di ba po? Dahil may abiso, na-anticipate natin na, may papagarating palang ganun. Ganun ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Inabisuhan tayo upang magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Na sa ating pagsunod sa Kanya, pagtungo sa Kanya, pagdadaanan mo itong mga to. Kaya nga may training. Di ba po? Hindi naman ho tayo pwedeng sumabak sa isang digmaan nang hindi ho tayo equipped. Or hindi naman ho tayo ipagkakanuno ng ating Panginoon na alam niyang mamamasaker tayo dyan or mapagtutulungan tayo dyan, kuyog yan, sige, kaya mo yan. Nasa likod mo ako pero tatago, di ba? Hindi naman ho ganun ang ating Diyos Binibigyan niya tayo, nire-ready niya ho tayo. Recap po tayo. Ang pagkapuot ng sanlibutan, ang aral na itinuro sa atin ng ating Panginoon, sa pagpapaalala niya sa atin,
Una, mararanasan natin ang pag-uusig para kay Kristo. Minsan, kailangan din ho natin talaga ng, kumbaga, aminin ho natin, kailangan ho natin ng patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Kasi yan ang magbibigay ho sa atin ng discernment na maunawaan natin na, ito sa Diyos to, ito sa kalaban to. Minsan, may pag-uusig, pero ang tingin natin, pag-uusig yun. Nagiging subjective tayo dahil yun ang ginagamit ng dyablo. Pero ang totoo pala, pagko-correct pala sa atin yun. Pero dahil feeling natin, itong kapatid na to, grabe naman magsalita to. Parang siya rin naman. O, di ba po? Pero kung hingi tayo ng unawa, talino at pananaw na nagmumula sa Diyos, masasabi natin na, salamat kapatid kasi naunawaan ko, o nga, mali nga yung ginawa ko. Hindi nga tama, hindi ito yung daan patungo sa ating Panginoon. Pangalawa, kasama natin ang banal na Espiritu habang nagpapatotoo tayo kay Kristo. Lagi ho natin panghawakan yan. At bago tayo lumabas ng ating tahanan, manalangin tayo. At panghawakan natin ang pangako niya na hindi niya tayo iwan o pababayaan man. Pangatlo, inaabisuhan tayo upang magpatuloy sa pagsunod kay Kristo hanggang sa dumating ang takdang araw ng kanyang pagdating. So, purihin ang Panginoon. So, sa ating pangwakas, sabi po sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Take note po iba't ibang uri ng pagsubok. Yung pag-uusig, isang uri lamang po iyan ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong mapakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo at sumandaling manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa abiso niyo po sa bawat isa sa amin na ang pagtungo namin sa inyo, Panginoon, may mga pagsubok kaming kakaharapin at isa na po dito ang pag-uusig. Panalangin po namin, Panginoon, na ang mga aral na aming natanggap ay manatili sa aming mga puso't isipan. At lagi po namin itong maalala pag kami ay haharap na or may kinakaharap na pag-uusig. Na ang lahat ng ito, Panginoon, ay gagawin namin sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Pagtungo namin kay Kristo. Dahil yan po ang kalooban ninyo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, ang aming panalangin na kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagpapadala mo ng banal na Espiritu na nagbibigay lakas sa amin habang nagpapatotoo kami para kay Kristo. Humingi po kami ng katapangan at sa pagbabahagi tungkol kay Kristo dahil alam namin na kasama namin ang banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat din po, Panginoon, sa biyaya para makapagpatuloy kami sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig. Panalangin po namin, Panginoon, na maranasan namin ang kapangyarihan mo habang tumutungo at sumusunod kami sa Panginoong Jesus kahit pa mahirap itong gawin. At higit sa lahat, Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang mga tao na nang insulto o nang uusig sa amin noon at maging ngayon, nabigyan niyo po kami ng malasakit para sa kanila at humingi po kami ng pagkakataong makagawa ng kabutihan sa kanila at maging saksi para sa aming Panginoong Jesus, lalo-lalo na sa linggong paparating. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Amen po rin po ang Panginoon Diyos.
mensahe na atin pong narinig sa umagang ito. Ngayon po tayo po dadako sa ating pong pagkakalob bilang pagpapatuloy natin ng pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Sige po, habang inihanda natin ang ating mga kalob, pangunahan ko po kayo sa panalangin. Hallelujah. Father God, we just want to thank you and praise you, Lord, for you, Lord, our good shepherd. We shall lack nothing. Lord, maraming salamat for you, Lord, provide all our needs according to your riches and glory. Lord, sa umagang ito, sa aming pong pagbibigay, hayaan niyo po na kami, Lord, ay maging motivated ng iyong pag-ibig upang sa aming pong paghandog, amin pong may pagkalob ang pinakamainam na bahagi ng amin pong mga kinita, Panginoon Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kamay na maging daluyan ng iyong biyaya o pala. We pray, Father, i-bless niyo po ang kanilang pong mga hanap buhay, kanilang pong mga negosyo, ang kanilang pong mga trabaho. Give them, Lord, wisdom, knowledge, Panginoon, strength, Father, sa kanilang pong mga paghahanap buhay. Balik niyo po ito, Ama, sa kanila, siksik, liglig at umapaw na wala po silang sukat kalagyan. Lord, this is our prayer. In Jesus' name, Amen at Amen. Sige po, tayo po magkaloob. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Ngayon po tayo po ay dumako sa ating po mga pagbati, mga magdiriwang ng mga karawan nagmula ngayon hanggang sa sunod po na Sabado. April 30, happy birthday, Sister Linda Bilog. Saan man po kayo naroon, amin pong pinapabot ang amin pong pagbati. Sino pa po? Wedding anniversary. Meron ho bang magbe-birthday na o hindi po natawag? Ayun din po. Welcome back, Sister Mai, Tita Sel. Amen po rin po. Sige po, kung wala na po, sige panalangin natin si Ninang Linda. Hallelujah. Panginoon Diyos, sa umagang ito,
Amin pong idinudulog sa inyo at ipinapanalangin si Sister Linda Bilog, Panginoon. Saan po siya naroon? Alam po namin, Lord, na siya po ay nasa inyo pong maingat na kamay at patuloy na ginagamit niyo po sa inyo pong ubasan. Yeah, Lord, we pray that you will grant her, Lord, the desires of her heart, lalo na po ang kanyang pong kalusugan ng kanyang pisikal na katawan, and wisdom, Panginoon, na patuloy po na magamit niyo po siya sa kanyang ubasan. Sa lahat ng kanya pong mga ginagawa, Lord, ilayo niyo po siya sa lahat ng mga aksidente, kaguluhan, o kapahamakan, Panginoon. Lord, we just pray, Lord, for more years, blessed years, na darating at patuloy na marami pong taon at mahabang buhay ang aming panalangin sa Kanya. And this is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, ngayon po tayo po ay dumako sa ating pong mga announcement. Sa susunod po na linggo, May 4 po yon, magiging presider po natin si Sister Vicky Bisda. Tithes and offering, siya rin po. At ang ating magiging flower bringer, ang Jimenez family. Element bearer po, susunod po tayo po ay meron po tayong Holy Communion. Sister Malo Luklukan, Sister Joliet Bautista, Sister Leser Dumagid, Sister Jane Cariaga, Sister Angelo Luklukan, Sister Hannah Bautista, Sister Sam Dumagid, and Sister Ashley Cariaga. Parang ito ay mother and daughter. At sa susunod po, ang ating pong gawain every Wednesday, patuloy po namin ipinapaanyaya ang ating pong Bible study through Facebook po. At ang ating pong prayer meeting, patuloy din po yon every morning, 5 a.m. hanggang 6 a.m. At ang ating pong evening session po, Saturday, Friday, and Monday, 8 p.m. at hanggang 9 p.m. po. Yan po. At kung wala na pong mga announcement, tinatagawaan ko na po ang ating pong pastor for more announcement kung meron po at sa ating pong closing prayer. Inaanyahan ko po na tayo po lahat ay tumayo para tanggapin po natin ang pagpapala, lalo na po ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, at patuloy sinasamahan niyo po kami, anuman po ang aming mga gawain, anuman po ang mga dumarating sa aming suliranin. Nakatitiyak po kami na may Diyos kaming kasakasama, may Panginoon na nagmamahal sa amin, at mayroon pong Ama na palaging gumagabay, anuman po ang aming gagawin, nakatitiyak kami ng buhay na walang hanggan. Salamat sa kagalingan, salamat sa lahat ng biyaya na kami po ay may pagkakataong makapagpuri. At lalo tigit po, thank you po Lord for understanding our hearts. Kami po ay makasalanan, kami po ay nagkakamali araw-araw. Kami po Panginoong Diyos ay hindi karapat-dapat. Pero nagpapasalamat kami Panginoon sa bawat patak ng dugo ni Jesus ay nabibilang kami bilang matuwid po. Nabibilang kami sa buhay na walang hanggan. At kami po ay napapasama sa pamilya ng Diyos sapagkat kinahabagan mo po kami at kinaawaan nyo ang bawat isa sa amin. Kaya po sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan ang lahat ng hinirang mo, Panginoong Ama, ang lahat po ng tutungo sa buhay na walang hanggan, ang lahat po na iningatan ninyong mga puso hanggang sa muli mong pagparito, Ama. Nakatulad po ng panalangin po ni Moses sa lahat ng kanya nasasakupan, Panginoong Diyos, binibitawan ko po ang prayer na ito sa bawat isa po. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya din po ng panalangin po ni Haring David, Panginoon, sa mga Israelita, I earnestly pray, Panginoon, ang lahat po ng mga kapatiran na naririto'y tanggapin din po ang pagpapalang ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang hapon po, Panginoong Ama. Ang pinakamataas sa papuri pagdakila ay tangi sa iyo lamang po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Purihin po ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Tapos na po tayo sa ating gawain. Pero bago po tayo lumabas ng ating bahay iglesia, tayo po muli ay umawit sa ating Diyos. Pasalamatan po natin siya. Sige po, tulungan niyo po uli kami na
awitin ng awiting ito, palakpak po natin na ating mga kamay. Sabay-sabay po tayo. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon. Arise, shine, for your light. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open and blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open, blessings overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise. God bless you, church. See you next Sunday. Magkamayan po tayong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless you all.